stopped here last time because I wasn't able to remove the pulsar and the ignition coil. I don't have the proper tools, but now I have borrowed a pair of T-wrench. This is size 8mm and 10mm. So now we could proceed. Shoutout kay Ronel Gallo, Caresville Arellano, Arnel Tadong of Tutti Club Marilake, Jim Rex Abejero, Kurt Ibay of Pangasinan, Kevin Chavez, at shoutout kay Jomar Motovlog na naka-dio din from Saudi Arabia.
nabiyak na natin yung makina, hindi ko na lang napakita yung actual na pagbunot mula dun sa chassis. Pero ano lang naman yun eh, naturo ko naman kung ano yung mga parts o yung mga connections na kailangan yung tanggalin bago nyo bunutin yung makina. Ang last lang na tatanggalin nyo doon is yung mounting sa shock at saka ito, yung mismong mounting dito sa chassis. Tapos nun, pag natanggal nyo na yung block, halos natanggal nyo na lahat, proceed na kayo dito. Pwede nyo na siyang biyakin yung mismong crankcase. Ayan. So, ilan ba to? Alam ko limang bolt lang to eh. Tama, dalawa dito sa taas na mahaba. Ay, 6 pala. Dalawa dito sa taas. Itong isa. Hindi ito magkakaparehas tong 4. Tapos itong dalawa sa taas medyo mas mahaba. So, hindi dapat magkakapalit-palit yan. Okay, so yan na siya. Okay, biyak na. Okay. So, hindi ako nagbiyak nito. Pinabiyak ko lang sa tropa ko kasi mas may proper tool siya, puller, para biyaking to. So, dinala ko na lang sa kanya para maingatan din yung itong sigunyal. Okay, so ang problema nga lang, expected ko kasi engine refresh lang eh, palit bearings lang, seals tsaka gasket. Kaso yung side bearing expected ko palitin talaga, pero yung sigunyal, yan, yung connecting rod galog na siya dito. So pwede sanang connecting rod lang tsaka pin bearing yung palitan. Kaso nung tinetest fit namin yung bearings, luwag na rin siya dito. So luwag na yung inner bearings dito. So ito talagang wala, kailangan ng palitan. Okay, so yun, unexpected. Kaya malamang medyo madelay ito ng konti kasi hahanap pa ako ng kahit surplus na lang na pamalit nito. Ito lilinisin ko lang, and then habang naghihintay ng mga parts, malamang unahin ko muna yung yung chassis. Yung chassis tsaka yung kaha habang naghihintay ng parts nito bago buuin. Pero ito, yung black naman, expected ko nga ipapa-rebore, pero nung binuksan, hindi ko lang alam mo, hindi nyo makikita na maayos sa video, pero ang ganda pa ng loob. Yan, medyo madilim hindi makikita, pero ano pa, okay pa siya. Ang ganda pa ng quality ng loob. Okay pa yung clearance ng piston tsaka nung rings, okay pa siya. So lilinisin lang to, tapos okay na. So hindi natin kailangan magpa-rebore. Head, eto lilinisin lang din, okay naman siya. Ang dami na kasing tagas nitong makina, no? So tagas siya dito sa palibot na to, tsaka do sa base ng block. Ito kung makikita nyo, may mga tira-tirang gasket maker. So ito wag nyo lilihain. Pag nasira yung face na yan, kahit anong gawin nyo dyan, mag-leak na yan. Ipapamachine shop nyo na, yun yung sunod na solusyon. Pero ayun nga, wag nyo lilihain tong labi. Siguro lang, soft brush lang na brush para matanggal yung mga lumang sealant, mga lumang liquid gasket. Ingatan nyo din itong face nito, although may gasket naman tayo dito, tsaka ito, para hindi masira. Ayan siya, yung kabila. Okay, saan pa siya? Mukhang pinorting pero konting-konti lang, napakaliit lang ang dinagdag, talagang bintana lang, or parang hindi pa nga pero okay naman siya. Okay yung mga threads, halos standard ports. So ito nga pala yung sa mga nagtatanong, ito nga pala yung itsura niyan sa loob kapag naka oil plug. So yan, ganyan siya sa loob. Sa stock na oil pump, ito yung granahe o yung gear ng oil pump mo, galing dito. So yan, oil plug siya, ganyan siya sa loob. Okay, so ito, yan, napapansin nyo, napakadumi. Na-brush ko na nga ng konti yan. Masyado nang matalas yung drive face, kumakain siya ng belt, kaya sobrang dumi nitong panggilid. Okay, pero yung seals dito,
So yan, ito ililinisin ko lang to. Tutuloy ko lang yung paglinis pagkayod. The best na paglinis para sa akin is water blasting. Okay, kung may budget kayo. O kaya soda blasting, okay din. Yung sand blasting para sa akin masyadong matalas yun. Baka makadamage ng kung anong surface dyan. Para sa akin lang, soda blasting lang, tsaka water blasting. Kung may power washer kayo, maganda. Yun din yung sinasuggest sa akin ng ibang nagko-comment sa mga video, sa mga message. Pero low budget tayo, so paliliguan ko lang ng gasolina to. At saka tubig, sabon lang. So itong gearbox, kaya hindi ko pa kinakalas. Kasi tingin ko good condition siya eh. Okay, ayokong madumihan habang nililinis ko to. Kasi gusto kong i-retain yung gear, gusto kong i-retain yung bearing. So ayoko siyang madumihan, ayoko siyang makontaminate. Kaya hindi ko pa siya binubuksan. Siguro pag nalinis ko na to lahat, saka ko siya bubuksan. Tapos refresh lang agad ulit ng mga seals. Tapos ilalagay ko yung 1542 na gear. So ito yung grid cage. Pag ito dumikit ng husto dun sa crankcase mo, ito pag dumikit ng husto dito sa crankcase, ayan, slide nyo lang yung cutter dito, manipis na blade dito sa gasket nya dito. Huwag nyo pepersahin na pukpukin to kasi plastic to eh luma na, malutong yan, pwede yung mabasag. So ang technique dyan, kapag kapit na kapit siya dyan, anuhin nyo slide nyo ng blade dito o yung cutter do sa lumang gasket para kusa na siyang kakawang lahat. So yun, huwag yung pupukpukin to kasi malutong na to. Ito, malutong na to, maselan, baka mabasag. Okay naman yung reeds, lilinisin lang. Yan ng stator, kung paano ko daw nagawang X4 ignition coil yung ginamit ko. Kasi yung X4 ignition coil, built-in na yun with CDI. So ito, wala ng CDI, diretso na siya dun sa ignition coil. So kung makikita nyo, ito yung pulser. Ayan, wala na siyang silbi actually. Putol na yung linya niya. So simula dun sa coil, sa inyong stator coil, ang kukuhanin nyo lang na linya ay yung primary. Ito yung ewan kung makikita nyo yung red black, kita ba? Basta ano yan, black siya na may red na line na manipis. Yun yung primary coil. Idediretso lang nyo yan doon sa ignition coil na X4. Tapos naka-ground yung X4 na yun na ignition coil. Tapos may body ground din yung makina papunta sa chassis. Tapos dito nyo na rin lagyan ng switch. Putulin nyo itong linya na to para magpa-switch, pero diretso na rin doon sa ignition coil. Dito tayo magtatagal ng konti kasi hahanap pa ako nitong sigunyal. So malamang sa susunod na episode baka dun muna ako sa chassis at saka sa kaha habang naghihintay ng parts para dito. Pero ito halos ready naman na to eh. Lilinisin ko lang tong crankcase. Tapos may bearings na ako dyan, may seals, yung gasket na order ko na. So yun nga, yun lang yung naging ito lang yung naging showstopper natin, yung sigunyal. Hindi ko expected na kailangan palitan. Okay, so ayun, pag nakahanap ako ng sigunyal, tuloy-tuloy na ulit to.